Nakahanda na ang Malacanang na humiling ng emergency power sa Kongreso para tugunan ang posibleng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., oras na lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng krudo dahil sa tensyon sa Middle East. Agad na pakikilusin ang mga subsidiya para sa publiko at ipatutupad ang mahigpit na pagtitipid sa enerhiya. Si Ina Mortel sa report. Bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos, nagbabala ang ilang business groups gaya ng Federation of Philippine Industries sa isang inflationary shock na maaaring tumama sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakalatag na ang mga targeted fuel subsidies para sa mga apektadong sektor, partikular na sa transportasyon at agrikultura. Some of the interventions that we are thinking about is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. Samantala, sinabi ng Pangulo na makikipag-ugnayan siya sa liderato ng Kongreso para sa isang emergency measure na layong bawasan ng excise tax sa langis. Sa ilalim ng saligang batas, maaaring bigyan ng Kongreso ang Pangulo ng temporaryong kapangyarihan sa panahon ng national emergency para magpatupad ng mga kinakailangang polisiya. This is something that we are discussing and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. So I will discuss it with the leadership of Congress and to see it is going to be an emergency measure. Paliwanag ni Finance Secretary Frederick Go, ang hirit na emergency powers ay layong bigyan ng flexibility ang Pangulo para sa posibleng pagbabawas sa excise tax. Inihalin tulad ni Go ang sitwasyon sa isang lindol kung saan hindi lang ang taas presyo o intensity ang tinitingnan, kundi pati na rin ang tagal o duration nito bago magpatupad ng mga hakbang. Example of very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low intensity earthquake that lasts for say 6 hours, tumba ang building. Tiniyak naman ng administrasyon na may koordinasyon na sa mga kumpanya ng langis para sa staggered o dahan-dahan ang anumang price increase. Kasabay nito, isang direktiba naman ang inilabas ng Pangulo para sa lahat ng opisina ng pamahalaan. We have given instruction and to all government offices to find ways to be more, to save on energy. That applies, ito, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin. Kasabay nito, inutusan na rin ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers na i-activate ang mga contingency protocol para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa apektadong rehiyon. Sa kabila nito, tiniyak ng National Security Council na walang direktang banta sa teritoryo ng Pilipinas o sa mga EDCA sites. Sa kasalukuyan, nananatili sa $76 hanggang $78 ang presyo ng Dubai crude, kaya naman patuloy ang pagmumonitor ng pamahalaan sa sitwasyon bago tuluyang humirit ng special powers sa Kongreso. Muli naman nagpaalala ang Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at mapagmatsyag laban sa mga disinformasyon kaugnay ng sigalot sa Middle East. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.